Hello. Good evening. Kamusta? Good evening. Oh. Okay lang. Medyo nagkakaredo. Pagkaptay ko. Good. Nagkakagad na text mo. I know. Grabe talagang kumusta di anak na ni kaanakam? Tulog. Si Ninang. Siyempre Ninang kasi kati support amin di ba? Anyway, we have the result. Dati basahan ta ti resulta, kailangan nga basahan tayo amin ti result Okay. Naka-speaker ka na. Okay, Jane, kumusta? Okay lang naman, ma'am. Ano ti araramida mo, wir ka baby, nga Canadian citizen. Nalalaingam si kadata. Wait, nga ron. I know. Anyway, the result which is really Really? yes, approved. Naswerte ating nga tao. She's a very lucky person. She's a very lucky person, I'm telling you. Kasi nga, di ba, walang kasiguraduhan. And ako, may resulta na. Sabi kong ganyan, usually, kapag dalawang verification na parehas yung file number, alam ko may result na yon. And then, I took a look at it. And ito, sabi niya dito, approved daw yung application mo. So, paano nga ba itong sasabihin ko? You are a very lucky person. I know! Ang bilis! Ang bilis Sino? Kailan ka dumating nga ulit, Rose? November 1, 2025? 2024. Tapos, nag-extend tayo ng nag-extend. Tapos, nagpalakad kayo ng LMIA. Kailan yon? March 2025? Wow! Yung nagpalakad kayo ng ng LMIA. Parang 1 month and 1 week lang yung LMIA, tas approve ng May 9. Nga, mabilis yung mga employer mo na nagbigay na. So, the beauty of it. So, in-apply natin ng May 21, 2025 yung ating application ng work permit. Again, work permit since tourist visa hold. Ang ganda. Sino yung ng tawa? Successful situation, right? Victorious na ngayon. Marami man yung nagsasabi, guys, punta ditong tourist visa holders is hindi na madali. Pero ang lagi kong sinasabi, pag may kamag-anak, kapag ka may mga supporter talaga, hindi mahirap yon. Kasi nga, nandyan kayo to support them, pakakainin nyo. I agree. Practical advice. At the same time, guys, you really trusted me at the same time. Hindi nga kayo nag-follow up sa totoo lang. Hindi nga, iniisip kita kagabi. Oo. Iniisip mo lang ako pero hindi ka nag-follow up. I know. But it's amazing, guys. I'm really happy. The first time, 'di ba, nag-apply tayo, refuse yung kanyang visa as a tourist visa, tas na-approvean kasi in-insist mo pa rin kasi ayaw mo nga i-give up itong si pamangkin mo. Then heto na naman, anong gagawin natin? Hindi, wag mo siyang pauwiin. Dito siya, support her. So, yun, nangyari lahat. So, congratulations. I will send you the passport request. So, ngayon, ang gagawin nyo, kasi since na hindi na pwedeng ipadala yung tourist visa holders ng work permit nila pag na-approvean, what you can do is, I would recommend go to Mexico para i-claim mo yung original work permit mo. Kung mag-exit? Yeah, kailangan kasi nga, Hong Kong. Paano itong... Citizen yung bata. The kid can actually... Mabalin nga may bati. Hindi tayo nagsinungaling in our application. So, you can leave your child here. That's not a problem. Babalik ka, ipakita mo tong letter na to na na-approvean ka na. Then, you will be coming in as a work permit holder na. The reason that I don't want you na umuwi sa Pilipinas is because of the Polo OAC. Yun, alam mo naman sa immigration sa Pilipinas. So, I'd recommend go to Mexico as si kaagalaga, oray one day is okay. 1 day is okay or 2 days is kumbaga okay lang 'yon. But kailangan niyang lumabas para ma-claim niya yung kanyang work permit. Pagpasok niya, work permit holder na siya. So, ito naman yung pinaka main goal. Get that work permit from being tourist visa. So, congratulations ulit, guys. Ang ganda. Ang ganda ng gabi. Ang ganda. I'm so happy for you guys. So, anong masasabi mo, Jen? Sangsangit! Oh my gosh. Oh. She's crying. Okay. This is the start of your life dito sa Canada. So, na to? Work permit holder ka na, still,
Sumipsip ka pa rin sa mga tita mo, tito mo, kasi nga kailangan mo pa rin sila hanggang sa makuha mo yung PR mo, okay? Ngayon ang tanong ko rin, paano yung PR niya? Well, you know what? Step by step. Paano gagawin natin? Right now, ang kailangan is to find an opportunity for her na may experience na may PR pathway. Ang housekeeper, wala. However, kapag inilipat mo yan ng nanny or caregiver, then that will gonna be the opportunity for her eventually to get that permanent residency. Beauty of it is that nakakuha na siya ng work permit. Work permit holder na siya, ibig sabihin ang daming mga restriction ang nawala na para sa mga tourist visa holder. So that's the good thing. So step by step guys, may mag-change na namang rule na naaayon dun sa qualification ng pamangkin mo. Okay? So anong masasabi mo naman? Yun ang malaking tanong ko. yung step namin kasi yung wala bang way na kasi mayroon siyang anak. Kasi automatic pag nagkaanak dito ng Canadian. So, humanitarian pwede, pero again, medyo weak yung case kapag ganyan. But you can still try. Pwede rin namang humanitarian na hindi niya maiwan yung bata. Kasi Canadian na yung bata. You can try that. But the good thing is that, ito na yung opportunity sa kanya that she got her work permit na, being a tourist visa to work permit. So, mabilis yung yung pangyayari sa buhay niya. So, nagkaanak? Nagkaanak sa Canada as a tourist visa holder. Munting mo nang pinauwi. Sinabi ko sa'yo, huwag pa uwiin, di ba? Oo, kaya nga ako nag-ask tayo ng advice. Thank you for that's a practical thing to do. So again, huwag ka na umiyak, ano ka ba? Have fun, okay? If you are a work permit holder dito sa Canada, hindi pwedeng walang expiration. There's always an expiration. Mayroon. But the main thing is na napalitan yung tourist to work permit. Yun naman ang pinaka-importante right now. We have no other choice but to get into LMIA, then apply for work permit as tourist visa, and then the aim is, or the goal is to get that work permit, and we got it.